Sir. Mayroon po akong ginawang PowerPoint para mas ma-view natin yung atin pong ginagawa. Okay, thank you. Okay na po yan. Amala, thank you so much. Right? Repentance and about faith. Kaya pa po bang magbago yung mukha na yan? Kaya pa bang baguhin yung itsura na yan, mga kapatid? Yes, kaya. Ayan kaya. Kaya pang baguhin? Wala na, hindi na kaya. Dahil patay na. Ayan kaya. Kilala niyo po yan? Sigurado hindi niyo kilala yan? Yung iba ayaw pa magpapapalat ng kilala. Ito, kahit anong gagawin yan, hindi na pwedeng maibalik sa dati yung itsura na yan. Pero ito, pupunta dyan. Tama? Ayan kaya mga kapatid. Kilala niyo yan? Kilala niyo yan? Yung itsura ba na ganyan mga kapatid, pwedeng magbago? Pwedeng baguhin? Yes, pwede. Ayan na siya. Diba? Yan. Kahit gaano kasama ang ating mukha, pwedeng magbago. At yan ay magbabago kung tayo'y tatalikod sa dati nating ginagawa at tayo'y maglilingkod sa Panginoon. That is our main topic. Pero yung itsura na yan ay pwedeng bumalik sa ganyan kung babalik sa masamang gawa. Tama? Para patuloy na magiging maayos ang ating mga itsura, para magiging maayos ang ating pong paglilingkod. Amen. Yung about face, mga kapatid, ay inahalimbawa sa pagtalikod sa ating dating dinadaanan. Amen. Pag tumatalikod ang isang tao, hindi mo na nakikita ang likod mo pag di ka nalingon. Amen? So yung dati nating masama na ginagawa, yung dating masama ng ating pagkatao, tayo na po ay binago ng ating pong Panginoon mula nung tinanggap natin siya at tayo nagpapabautismo sa tubig. Ang nakakalungkot mga kapatid, may mga taong hindi lang sa tubig na baptize, maging the Holy Spirit na baptize, pero imbis na tumalikod sa dating ginagawa, nung tumalikod na ay bumalik pa. So yan po ang ayaw na mangyari sa atin ng ating pong Panginoon. Tumalikod na tayo sa masama, huwag na nating balikan ang masama. Tuloy-tuloy na po tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Hindi po ninyo obligasyon na maniwala sa atin mga kapatid. Pero ang tanging kong obligasyon ay sasabihin sa inyo ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Amen? God be the glory. So, hindi po ninyo obligasyon na maniwala sa atin. Pero ang trabaho ko po sa umagang ito, ang obligasyon ko ay ang sabihin sa ating lahat kung ano ang katotohanan na nagmula sa ating Panginoon Diyos. So, repentance and about faith, ito po'y tumutukoy sa pagtalikod natin sa paggawa ng kasalanan. At tayo po ay lumalangkad patungo sa kaharian ng Diyos. Kasi yung ating ginagawa na sumasamba, yung ating ginagawa paglilingkod, ay patungo po ito sa kaharian ng Diyos. Para makita natin siya at makasama habang buhay. So ito po ay proseso na nangangailangan ng pagbabago. Hello? Ang paglilingkod at ang pagiging Kristiyano ay kailangan ng pagbabago. Dahil hindi pwedeng walang mabago sa ating buhay kung nananahan sa atin ang atin pong Panginoong Jesucristo. Kailangan maunawaan natin ano ba ang consequences kapag gumawa tayo ng masama. Ano bang kahihinatnan ng ating mga kaluluwa kung tayo patuloy na gumagawa ng masama? Kailangan maisip natin mga kapatid, ano ba yung mga pagkakasala na ikakapahamak ng ating pong mga kaluluwa. Kasi po kung yan po ang ating maiisip araw-araw, ay talagang hindi tayo gagawa ng masama. Dahil nakatanim na sa ating isipan na kapag tayo ay nagiging masama at gumagawa ng masama,
ay hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nagsisi na tayo eh. Humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Niluhod na natin ang lahat ng ating mga pagkakamali. Iniyak na natin sa Panginoon ang mga kasalanan na dati pa nating nagawa. Tama? Kaya dahil nagbago na tayo, lubos-lubusin po natin ang ating pong paglilingkod. We need to change our direction. Kaya po may mga sasakyan na nababangga kasi alam ng mabangga na hindi pa nagpalit ng direksyon. Nakasulat na nga yung lead-in, tuloy pa rin. Ayun, patay. Sa Bible, ganun din. Sinulat ng Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. Yung kahihinatnan natin, yung ikakapahamak po natin, pag binaliwala po natin ang mga warning ng Panginoon. Bible, the Word of God, the Bible is the law of God, the warning of God. Pag binaliwala natin ang salita ng Diyos, binaliwala natin ang Diyos. Pag hindi po natin seryosuhin ang mga panganib na itinuturo sa atin ng Panginoon, mapapahamak tayo mga kapatid. At tayo mismo ang nakakaalam sa ating mga sarili, tama ba yung direksyon na ating ginagawa? Tayo ba talaga ituluyan ang tumalikod sa mga dati natin ginagawa at tayo na po ba'y namumuhay ayon sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos? Kasi po, kinahabagan tayo ng Diyos eh. Kung tutuusin, pwede naman niya tayo isama na sa mga anghel na magpunta sa impyerno. Dahil marami pa namang ipapanganak kung hindi siya babalik. Pero pinatawad tayo ng Panginoong Diyos. Dahil naawa po siya sa atin. Nahabag po siya sa atin mga kapatid. So dahil tumalikod na tayo, ibig sabihin, malayo tayo dati sa Diyos at wala tayong relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya yung ating paglilingkod, yung ating pag-aaral ng Word of God, yung ating pagsamba, ay pagpapatibay po yan ng relasyon natin sa Panginoong Diyos, hindi sa ating kapwa. Ikaw rin ang makikinabang sa iyong ginagawa. Yung kaluluwa rin natin ang makikinabang po sa ating pong patuloy na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kasi po, hindi pwedeng magbago ang itsura ng ating mga mukha kung hindi nagbago ang itsura o hindi nagbago ang ating mga puso. Amen? Madaling baguhin ang panglabas na anyo, mahirap baguhin ang puso. Dahil ang nakakabago po ng puso, hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos at ang Espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya pag nabago ang ating puso, lahat ng ating panglabas na anyo ay kayang baguhin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Pangit man tayo sa paningin ng tao, ang mahalaga, maganda tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Palagpakan natin siya, mga kapatid. Dahil ang pagsisisi ng ating mga kasalanan ay mahalagang aspeto ng ating spiritual na paglago sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Do you know the word or the meaning of the word disciple, our disciple? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng disciple? Alam natin sa buong Matthew, inutusan ng Panginoon ang mga alagad. Hindi para gawing member, kundi gawing disciple. Ano bang mayroon sa disciple? Ano bang ibig sabihin ng disciple? Ibig sabihin po niyan, alagad. Lahat ay sumigaw, alagad ako! Alagad ako! Sabihin mo sa katabi, alagad ako! Alagad ako! Pag sinabing alagad, follower. Pag sinabing follower, tagasunod. Sumusunod. Hindi sinusunod. Amen? Amen. So ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para maging tagasunod kanino? Sa Kanya. Hindi natin siya masusundan at hindi po tayo makakasunod sa Kanya kung hindi natin siya lubos na makikilala at hindi natin maunawaan kung ano yung mga panukala niya. So tayo mga disciples, tayo po ay follower, tagasunod, and then tayo po ay helper. Ano ba ibig sabihin ng word na helper? O katulong. Walang katulong na boss. Walang katulong na amo. Walang katulong na hari.
lahat ng katulong ay tagasunod. Kaya tayong lahat ay obligadong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi pag sa tao, disgrasya tayo mga kapatid, kailangan sa Panginoon. Kaya tayo mayroong Bible. Kaya tayo mayroong salita ng Diyos. Kasi po sa ating ginagawa araw-araw, ang Diyos ang nagtuturo sa atin, ang Diyos ang nag-guide sa atin. Kaya pag mali na yung ating ginagawa, ang Diyos nagpapaalala sa pamamagitan ng kanyang salita, anak, magbago ka ng direksyon. Mali yung iniisip mo. Mali na yung ginagawa mo. Amen. Praise God. Hallelujah. Masarap bang maging katulong? Pag sa Diyos, masarap maging katulong sa Diyos. Pero pag mangamuhan tayo sa tao, tapos wala kang sweldo, masunin natin yung ako natin. Pangatlong puntos po, pag sinasabing disciple, tayo po ay mga estudyante. Kaya tayo nag-aaral. Lahat na masipag mag-aaral, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya tayo po nag-aaral. Hanggat wala pa tayo sa langit, hindi tayo hihinto sa pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Amen. Kasi disciple tayo eh. At walang disciple na perfect. Ang Panginoon lang ang perfecto, mga kapatid. Amen. Right. Praise the Lord. Masarap ba yung may natutunan ka o yung wala kang alam? Saan po kayo doon sa dalawa? Yung marami kang alam o walang alam? Amen. Praise God. Maraming mga tao, mga profesional, pero walang alam sa salita ng Diyos. Pero maraming mga tao na hindi profesional, maraming alam sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero mas maganda parehas. Okay. Follower, helper, student, pangatlo, pang-apat. O, sabihin mo siya katabi, at hindi mo, apostle ka pala. Parang hindi nyo kayang tanggapin, mga kapatid. Ang apostle ba disciples? Amen. Ang evangelist ba disciples? Amen. Ang teachers ba disciples? Ang pastor ba disciples? Kung tayo yan, apostles tayo, mga kapatid. Kaya ikaw at ako, hindi basta-basta ang kalidad. Iba ang kalidad natin sa kalidad ng mundo. Bakit apostle eh? Pag sinasabing apostle, disipulo, helper, katulong, tagasunod, kanino? Ng ating Panginoon. Amen. Huwag tayong mapagod sa pagsunod sa ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil mayroon pong reward ang Diyos sa mga pagpapagal na ating pong ginagawa. Ito kabisado ng lahat. Yan. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Alipin. Alila. Maganda ba pakinggan yung word na alila? Morning po. Di ba hindi magandang tingnan? Parang hindi siya magandang pakinggan. Katulong sa bahay. Sino po ditong nakaranas ng mga tulong? Ayun. Praise God. O, tingnan niyo Sister Angel. Nakaranas pa lang katulong. Pero ngayon, ang dami na niyang katulong. Iba na talaga ang Lord pag nagpapore. Sino ba yung tumaas na isang kamay? Ayun. Lahat po, pastor, ang tulong. Oo, yun. Hindi yung nakatulong sa tao, nakatulong ako. Si Brother Jess dito. Oo, yun. Sa pastor. Oo. Sa bahay ng pastor. Nagalinis ng pusa. So tayo pong lahat ay katulong. Pinapaunawa ko po, mga kapatid, hindi kayo katulong ni Pastora Isabel. Hindi kayo katulong ni Pastor Junane. Katulong tayong lahat ng ating pong Panginoong Jesucristo. May gampanin ka, may gampanin ako. Gawin natin yung ating mga gampanin para maluwalhati ang Diyos na ating pong pinaglingkod. Bakit? Kasi tumalikod na tayo sama-sama. Bagong buhay na po ang ating ginagawa. Amen! Amen. Yung muchacho, anong salita yun? Kastila? Medyo mas magandang pakinggan siya kaysa katulong, no? Ang trabaho mo, muchacho. Praise the Lord. Yan.
Mga kapatid, so yan lahat ay tumutukoy yan sa atin. Kaya pag nakuha po natin, pag mai-apply po natin yung lahat na yan sa ating pong mga sarili, pwede natin sabihin, tawagin tayo, disciple. Pero ni kahit isa, wala tayong makitaan, hindi tayo makitaan ng ganyan. Tapos, disciple ako. Wow. Ang pagiging disciples, mga kapatid, hindi ibig sabihin perfecto tayo. Dahil mayroon tayong mga kailangan at pagkukulang. Pero sikapin po natin lahat. Kaya po, nung nasa meeting po kami kahapon, is talagang isa po sa pinapaalala ng ating mga pastors, leaders. Lalo na po sa mga church na established na at hindi na pioneering churches, ay magpadala po tayo ng mga delegates sa lahat ng gawain. Maraming nabibless sa UPC Skills, malainin, lumalago tayo mga kapatid. Pero hindi sila nabibless kung wala tayong mga delegates sa mga gawain. At lalong hindi nabibless ang ating Panginoon. Praise God. Kaya sa abot ng ating makakaya, sa tulong ng Panginoong Diyos, hindi man tayo makaka-attend sa lahat ng gawain, pero dapat may delegates tayo. Kung sino may yung gusto, kung sino may yung masaya, sino may yung willing na umattend sa gawain ng Panginoon, suportahan natin mga kapatid. Hindi para sa atin, hindi sa UPC Hillsview, kundi sa pangalan ng ating pong Panginoon. Why? Because we are a disciple. We are a follower. We are a helper. Sa bawat lugar na mayroong gawain ng UPC, mga kapatid, mayroong mga katabi dyan na nabe-bless at mayroong nakukonvert. Amen. Kasi po, kakaiba ang nakikita nila sa atin. Iba yung nakikita nila sa atin na paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya pag every time na pag nagkita-kita kaming mga pastor, walang nambirwa na malungkot kami rin pag walang mga delegates na nakaka-attend. Dahil pinag-pray namin, pinag-fasting namin mga kapatid. Dahil isa po yan sa amin pong pinirmahan. Hindi ka pwedeng bigyan ng license kung hindi tayo susunod sa patakaran ng ating pong organization. Tama? Mas maganda na yung mabuting halimbawa o magandang halimbawa na nakikita nila sa atin pong FB page kaya napakarami nating follower. Mga followers, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po ba, sa lugar na napuntahan ko nung nakaraang linggo, mas kilala pa kayo kaysa sa akin ng iba. Dahil po mayroong nanonood sa ating FB page. Tapos pagdating sa gawain, ilan ang delegates? Wala. So hindi maganda mga kapatid. At ipapaliwanag ko po yan sa mga susunod na araw sa ating pong mga meeting. Dahil this coming Sunday po, sa susunod ay hindi rin tayo magkakaroon ng meeting. Dahil mag-uusap na po kami ng may-ari ng lupa. Sama niyo po sa prayer mga kapatid. Yan po yung Pentecostal village natin kung pinag-pray sa Panginoon. Kung loobin, salamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Mayroong kayang gawin ang Panginoon na hindi natin kayang gawin mga kapatid. Para malugod siya. So ngayon pa lang sa ating pong mga church leaders, ang secretaries, presidents, sa ating pong mga Sunday school teachers, sa ating pong mga nagtuturo sa mga kabataan, lahat po ng gawain ay hindi pwedeng wala na po tayong delegates mga kapatid. Kung kailangan natin ng mag-special offering tayo para doon sa gusto makatin sa gawain ng ating pong Panginoon. Gawin natin yan para sa kakaluwalhati ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil kapag ang tao mayroong ginawa para sa Diyos, ang Diyos ay mayroon din gagawin para sa iyo at para sa akin. Amen! Palagpagan natin siya. Why so much emphasis on a good foundation? Bakit mahalaga? Bakit kailangan natin ng isang malakas
or matibay na pundasyon sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Bakit kailangan natin maging matibay? Pwede po bang tumaas ang kamay na pwede natin sabihin matibay na tayo? Mayroon na po bang matibay dito? Bakit kailangan natin maging matibay? Bakit kailangan po natin maging matatag? Hindi ka pwedeng magpagawa ng building na walang matibay na pundasyon. Hindi po tayo pwedeng magpagawa ng bahay na walis tingting ang pundasyon. Para maganda yung bahay, kailangan maganda yung pundasyon. Para matibay yung building, kailangan matibay yung pundasyon. Sino ang nagpapatibay sa iyo at sa akin? Sino po? Jesus. Tama po. Lahat ng sagutin niyo tama. Ngayon ang tanong, matibay na ba tayo? Matibay na tayo, mga kapatid. Kasi po, hindi natin kaya eh. Hindi natin kakayanin tumagal sa paglilingkod sa Panginoon pag hindi matibay ang ating pundasyon. Kaya po, sa atin pong topic na nasa inyong mga notes, isa sa malaking tanong, bakit kailangan natin magpakatibay? At sino ang makakatulong sa atin para tayo ay tumibay? Sino po? Salita ng Diyos, ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos, yun po ang makakatulong sa atin para tayo maging matibay. Tama? Kaya yun yung dahilan. Kahit minsan wala tayong pamasahe, kahit wala tayong masahing, pumupunta tayo sa church dahil alam natin na mahina tayo, alam natin na kailangan natin ng kailakasan at kailangan natin ng tibay at ang magpapatibay sa atin ang Panginoong Hesus Kristo. Kahit gaano kalaki ang puno ng mangga, kahit gaano kalaki ang puno ng akasya, pag hindi malalim ng ugat yan, buwan yan, mga kapatid. Di ba nakakakita kayo, mayroong mga puno na malalaki na nabubuhal? Pero mayroon na mga puno na mga maliliit, pero hindi natutumba. Now, sa history, sa kasaysayan ng mundo, sa ibang bansa, mayroon pong napakalaking puno na hindi kayang yung 5 tao nakapalibot. Hindi kayo nakapunta si Sir Tice Brother doon sa Aurora. Yung chinat ko po sa inyo na mayroon napakalaking puno dyan. Yung puno na yun po ang pangalawa sa pinakamalaking puno sa buong mundo. Oh, yun. So sa ibang bansa, kapatid, ay mayroong napakalaking puno. At 400 years na siya mahigit. Marami na siyang bagyo na pinagdaanan. Hindi natumba. Kaya ang sabi nila, kahit ano pang bagyo ang daraan at darating sa puno na yan, ay hindi kayang papagsakin ng bagyo. Pero alam niyo po, yung mga tao roon nagulat isang araw. Walang bagyo, pero natumba ang puno. So nagtaka sila. So nung ito'y kanilang nilapitan at nakita po nila doon, kapatid, nung lumapit sila sa puno na natumba, kaya pala hindi siya natumba sa bagyo, natumba siya sa anay. Alam niyo po ba na ang magpapabagsak o magpapatumba ng ating pananampalataya, yung unti-unti at maliliit na kasalanan na pinapapasok natin? Amen. Amen. Yes. Hindi natin pwede sabihin tayo matibay, tayo malakas without the Holy Spirit of God. Dahil walang tao sa Bible na matibay na walang Espiritu ng ating pong Panginoon. Walang tao na matibay sa Bible na hindi naglilingkod sa Diyos in the book of Acts. Kaya sila matibay dahil meron sila palaging salita ng ating pong Panginoon. Kasi ang pagtalikod sa nating buhay ay paglilingkod sa Diyos. Amen. 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 Espesyal ang oras natin binibigay sa Kanya. Espesyal na time ang atin pong binibigay
sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya sa atin pong mga Kristiyano, tuloy lang tayo sa paglilingkod kahit mayroong mga panahon na nasasaktan tayo sa salita ng Diyos. Dahil pinapatibay tayo ng ating pong Panginoon. At alamin natin kung ano yung mga bagay na nagpapatibay sa ating pong paglilingkod hanggang sa pagbabalik po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Nakakita na po kayo ng iyong kanabuan? Nakakita na po kayo ng puno ng niyog na nabuhay sa bagyo? Yes, mayroon. Mayroong niyog na nabubuwal, mayroong niyog na nababali, at mayroong niyog na nanatiling nakatayo. Yung mga niyog na nababali, mga kapatid, kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi siya kayang buwalin. Kahit bali na siya, dahil matibay ang kanyang pundasyon. Sa ating mga Kristiyano, marami talaga tayong mga masasakit na pagdadaanan. Nanghihina ka, nahihirapan ka. Walang puno na hindi nasasaktan at napapagod sa panahon ng bagyo. Pero yung puno na nanatiling nakatayo, kahit bali na, nagiging matibay siya dahil malalim ang kanyang pagkaugat. Dapat ganun ang ating pundasyon sa ating paglilingkod, sa ating pong Panginoon, na kahit nasasaktan na, kahit nahihirapan na, kahit napapagod na, nakatayo pa rin sa pananampalataya dahil pinatibay ang ating mga ugat sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yes, Jesus! Yan po ang kailangan ng bawat isa sa ating mga kapatid. Dahil araw-araw ay niyuyugyug at inuuga ng kaaway ang ating pong pananampalataya. Pero as long na nakaka-recover tayo at naaalala natin ang kapangyarihan at kabutihan ng ating pong Panginoon, may mga panahon na nangihina ka at nawawala, pero isang araw, babalik ka pa rin sa gawain ng ating Panginoon. Babalik pa rin tayo sa paglilingkod dahil alam natin na masaya ang buhay ng isang tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming mga building na hindi masyadong mga malalakas ang lindol ang nagkukulaps dahil mahina po ang pundasyon. Mayroong mga intensity 4, intensity 5, nagkukulaps dahil hindi matibay ang pundasyon. Mayroong mga building naman, intensity 10, intensity 11, intensity 9. Di ba yung Supreme Hotel, Brother? Dati ano yan eh? Yung pangalan ng hotel na yan? Sino po nakarating doon sa Supreme Hotel sa Baguio? Daming namatay doon? Oh, Hyatt Hotel yun. Noong 1991 yata, o 1990? Oh, 1990. Daming namatay doon. Dahil mahina yung pundasyon. Pero ngayon, marami na rin lindol dumaan dyan, natili nakatayo, kasi pinatibay na. Amen? Walang Kristiyanong hindi nadadapa. Ang Kristiyanong nadadapa at nakakabangon dahil pinapatibay tayo ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya may mga panahon na parang sakit, nasasaktan tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Imbis na lumakas tayo, nanghina tuloy tayo. Bakit? Niyuyuga ang ating pong pananampalataya para tayo ay umibay sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabihin mo sa katabi, nasaktan ka na ba? Natisod ka na ba? Parang gusto mo lang tumalikod? Pero alam mo kung bakit nandito ka? Kasi matibay ka na sa mga pagsubok na pinaranas sa atin. Palapakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon. Nababasa niyo po yan, mga kapatid? Amen. Kailangan po natin yan. Ganito na lang pala yun. We need to explore biblical foundation for faith and life. Walang nabiruan na magpapatibay sa ating mga pundasyon sa paglilingkod at tumalikod na po tayo sa dati nating mga buhay, kundi magkaroon tayo ng matatag
na pananampalataya. Kaya mahalaga rin po ang doktrina sa Bible. Kaya sabi ko sa ating mga musician, sa mga susunod na araw, medyo mahigpit na ang time natin. Dahil hindi pwede na puro music lang ang alam natin, pero wala tayong matibay na alam na doktrina tungkol sa salita ng Diyos. Amen? At gusto ko makarinig ng mga musician na nagpipreach. Diba? Masaya yun, mga ayos na. Kaya pagdating sa mga gawain ng mga yun, pagdating sa preaching contest, parang nakatago na tayo. Kasi baka ituro tayo ni Pastor. So kailangan nating matrain, mga kapatid. Dahil yun po ang magpapatibay sa atin. We need to know the importance of spiritual books. Kailangan alam natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi sabihin, sa ayaw man natin sa hindi tayo pwedeng tulungan ang ating katabi ng ating kapwa para lumago. Lumalayong sa salita ng Diyos, ang Panginoon lamang. Amen? Nasa atin na po ang ating mga armas. Ito po yung mga armas natin para makakatulong. Mga tools na makakatulong sa atin para tayo po ay lumago, mga kapatid. Dahil sayang naman, babalik lang ating Panginoon, hindi pa rin tayo matibay. We need to know that foundation that provides the stability in faith. A strong foundation impact future generations. Kaya sa atin pong mga nagtuturo sa mga bata natin, sa mga babies natin, ngayon pa lang dapat alam na nila kung sino ang Panginoong Jesucristo. Okay ba yun? Hindi masama yung umaawit sila, mga kapatid. Pero walang awit na magdadala sa atin sa langit. Ang magdadala sa atin, ang salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Okay pa ba tayo, mga kapatid? Amen. Di ba hindi naman masakit ang salita ng Diyos? Sa mga datas, naunawaan natin yun. Pero sa atin na sanay na sa mga buto-buto. Di ba, Brother Job? Sa atin na mga sanay na sa bulalo. Di ba, Brother Elmin? Kahit mga tanggal yung mga ngipin natin, ngat-ngat pa rin tayo. Tama? Kahit pa rin lumilipad ang ating mga espiritu dahil nasasaktan tayo sa salita ng Diyos, pero tuloy pa rin tayo sa paglilingkod dahil binago na tayo ng ating at pinatibay tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Samahan mo lang sila, Lord. Salamat. Mabuti na lang. Pinatibay mo ako. Dahil kung hindi, ginayasan ko na sila sa pastor. Kasi po, mahirap na tumulong tayo sa ating kapwa na lumago na tayo po ay hindi malago. Bago natin pukusan na tulungan ng iba, pukusan muna natin na tulungan ang ating sarili na lumago sa Panginoon. Okay ba yun, mga kapatid? Bakit po sinasabi ng Bible? Hindi pwedeng mag-akay ang bulag sa kapwa bulag. Nabasa niyo po yun? Diba? Sa Matthew, ang naging sa aklat ng Lucas. So tingin niyo, mga kapatid, bakit hindi pwedeng mag-akay ang bulag sa kapwa bulag? Tama po yun. Dahil sa konteksto ng Bible, madidisgrasya sila, mapapahamak sila, at mahuhulog po siya. Ibig sabihin, sa kultura ng Biblia, pag ang dalawang bulag ang maglalakad, sigurado yan, hindi makakarating sa tamang direksyon. Baka pabalik-balik na lang sila at ikot-ikot na lang sila. Kasi hindi man nila nakikita ang kanilang nilalakaran. Tama? Tayo, mga kapatid, nung hindi pa tayo tumalikod sa Diyos, wala pa tayo magandang nakikita papuntang langit. Puro kagandahan ng mundo ang ating nakikita. Amen? Amen. Sa atin pong lahat, hindi tayo pwedeng dalahin sa langit sa mga taong walang alam sa salita ng Diyos at malalim na pundasyon sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya hindi pwede na tayo ang maakay nila. Dapat sila ang maakay sa tamang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil marami pong mga taong bulag sa labas at ikaw at ako ang tinawag ng Diyos
para makakakita sa daan na papuntang langit, mga kapatid. Sabi nila, bakit daw kami ni Pastora pag nagtuturo laging nakasigaw? Di ba hindi naman, mga kapatid? Mahirap po kasi pag nakita nyo kami ritong hihikaw. Kaya, pampatanggal ng atok namin yun, mga kapatid. Kaya pag sumisigaw kami, ay ibig sabihin, nantok na sila sa Pastor. Amen! Praise God. So ano pong kahulugan ng talinghaga? Kasi ito po'y talinghaga na tinuro ng Panginoon. Bakit hindi pwedeng umakay ang bulag sa kapwa bulag? Kasi po, ang kontekstong ito, yung whole context ng chapter na ito, ay ang tinutukoy po dito, yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, na maraming taong nagtuturo ng salita ng Diyos at naghahawag ng Bible na bulag sa katotohanan? Tama? Payag ba kayo na ang magdadala sa inyo papuntang langit, hindi kinikilala ng Diyos ang Panginoon Jesucristo, ang kinikilala lang siyang propeta at tao? Payag ba kayo noon? Kaya ang tinukoy ng ating pong Panginoon, kaya hindi pwedeng umakay ang bulag sa kapwa bulag. Ang tinuturo po dyan, yung tagapagturo ng salita ng Diyos at yung tinuturuan ng salita ng Diyos. Tama? Kasi pag hindi po totoo ang ating tinuturo, mga kapatid, hindi rin totoo ang inyong napapakinggan. At hindi totoong langit ang ating pupuntahan. Pero salamat sa ating pong Panginoon, ako'y naniniwala, mga kapatid, nasa tamang pagtuturo tayo, nasa tamang salita tayo ng Diyos. Kaya tayo sinasaway. Kaya tinuturo natin yung tama. Payag ba kayo na ang magtuturo sa inyo ay hindi namumuhay ng kabanalan? Tayo papayag, mga kapatid. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasama, mag-ingat kayo sa inyong mga tinuturo. Dahil ang tinuturuan mo, ang kaligtasan ng kaluluwa mo, at kaligtasan ng mga taong nakikinig sa atin. Amen? Kaya hindi po piro maging disciples, mga kapatid. At hindi piro na wala tayong alam sa salita ng ating pong Panginoon. Kasi mayroon po tinuturo ang ating Panginoong Diyos sa Bible na mga parabola para madali po natin maunawahan. Kasi walang tagapagturo ngayon na magsasabing hindi siya tama. Tama. Lahat ng nagtuturo ng religion about God, lahat yan puro tama ang sinasabi. Pero sa konsepto ng Bible, ang nagtuturo ng tama, yung may Holy Ghost, mga kapatid. Mayroong Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Bakit maraming galit sa ating Panginoong Jesucristo? Dahil sa kanyang pagtuturo, maraming kontra sa kanyang pagtuturo. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, sino ang tamang nagtuturo? Ang turo ng Panginoong Hesus o yung turo ng hindi ng ibang tao? Sino po ang tama? Sino po ang mali? Yung mga nag-akusa sa ating Panginoong Jesucristo o ang ating Panginoong Jesucristo? Sino sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo? Sa lahat ng nagtuturo about the Word of God, sino ang tama? Ang Panginoong Hesus o yung kalaban ng ating Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus. Kaya pag kinakalaban ang pananampalataya mo at pananampalataya ko dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tama ka. Amen. Kasi kung ang tinuturo natin ayon sa kanila, hindi sila magagalit. Tama mo, brother? Pero bakit nagagalit sila? Katulad ng ating pong Panginoon, walang mali na tinuro ang ating Panginoong Jesucristo. Walang dagdag, walang bawas. Yung turo niya may kapangyarihan, yung turo niya may himala. Maraming galit sa Kanya. Yung mga galit sa Kanya, yung hindi nagtuturo ng tama. Yung mga taong walang espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya pag sinasaway tayo, pag nasasaktan tayo, magpuri tayo sa ating Panginoon. Dahil sa tamang pananampalataya tayo, kapatid, tinualikod na tayo sa dating Panginoon. Hallelujah! So anong aplikasyon natin dito sa buhay natin? Bilang naglilingkod sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Hanapin natin yung tinatama. Hanapin po natin yung tama na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na nasa atin na po mga Biblia.
capital ko. Di ba sa Bible, mayroong marahil dito matatapos mga kapatid. Kung okay lang po sa inyo, yung kung hindi man ito matatapos, ako pa rin makapagturo sa inyo kung lulubin ng Panginoon. This coming Sunday. Okay lang? Hindi naman kayo nasasaktan. Hindi naman kayo nabibigay. Amen. Sigurado kayo na okay lang? Kasi ang pag-aaralan natin sunod, yung karugtong nito about Christian living. Maraming taong bautismado sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo pero hindi alam about Christian living. Maraming tao na nasa religion, they are claiming that they are Christians pero hindi nila alam about the Christian living. Bakit sinabi ng Panginoon, mayroong bahay na itinayo sa bato, mayroong bahay na itinayo sa buhanginan? Ano ang diferensya? Alam niyo po ang kwentong ito, mga kapatid? Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa lugar ng Palestine, di ba ang gira nila ngayon, bumbakan na? Wala na kasi mga building ngayon na mapatumba mo sa itak, kahit kunin mo pa yung kakampi ni Lupin. Ito ba yung sa One Piece, di ba mayroon siya kakampi doon na pag humawak ng espada kay helicopter? Si Zoro. Aminado ako niya mga kapatid, nung ako'y bata pa, nag-edad ako ng 30, nanonood ako niya. Sabi ko, matinding kakampi ito kahit building. Yes. Sa lugar ng Palestine, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sila ay isa sa mga sibilisado na o matibay ang pundasyon ng kanilang mga bahay dahil tinayo sa bato. Tinayo sa matitibay na mga kahoy. Yung lupa, pulido ang kanilang pagkagawa. Pero yung mga nasa buhangin, yan pagdating ng mga storm surge sa mga bagyo, nambiruang nasisira, yung nakaraan pa nga lang eh. Di ba yung mayor natin, may pinuntahan na, wala pa namang bagyo yun, pero nangabuhan ng kanilang mga bahay. Bakit? Kasi nakatayo sa buhangin. So iba talaga ang pundasyon ng bahay na nakatayo sa bato at nakatayo sa buhangin. Ganon din po ang tinutukoy ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa cultural context ng Bible, kaya pala ang tinitingnan ng Diyos sa atin, ginawa niyang illustration ang pagtatayo sa ibabaw ng bato, bahay sa ibabaw ng bato kaysa buhangin. Kasi pag ang bahay mo nakatayo sa ibabaw ng bato, kahit anong lindol man yan, hindi bumabagsak. Pero pag sa buhangin, mga kapatid, abutin ng alon yan, lakas ng hangin, babagsak. Ang tinutukoy ng ating Panginoon yan, yung pananampalataya natin. Pag matibay ang ating pananampalataya, walang problema ang darating sa buhay mo at sa buhay ko na lalayo tayo sa ating pong Panginoon. Bakit? Matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Pero kung ang ating pagkakakilala sa Panginoong Hesus ay katulad lamang sa nagtayo tayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, mga kapatid, mahihirapan po tayo na makasunod sa kalooban ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pag tayo po ay lumayo sa Panginoon, mahihirapan tayo. Sa panahon na tayo ay nasa mabigat na hamon ng ating buhay, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Bagkus magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para pahirapan. Tinawag tayo ng Diyos para tayo ay alalayan at tulungan ng ating pong Panginoon ang naman ang ating pong pagdadaanan. Yung lumayo si Judas sa Panginoon, nakatulong ba sa kanyang paglayo niya? Napahamak pa siya, mga kapatid. Kaya kailangan natin dahil tumalikod na tayo about our subject. Hallelujah. At dito ko na tatapusin, mga kapatid. At Lord willing, next Sunday ay may karugtong. Hallelujah. Dati ang mga itsura natin, spiritual. Our spiritual nature, ganyan ang mga itsura natin.
Wala tayo sa precision. Nakakatawa. Tama? Ang tao wala sa Panginoon, mas pangit pa ang ating itsura dyan. Tawang-tawa ang demonyo. Tuwang-tuwa ang kaway. Kung ito hindi na kayang baguhin, ikaw at ako kaya pang baguhin ang ating Panginoon. At marami pa pong babaguhin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen? Repentance and about age. Mahirap tumakbo ang sasakyan na paatras kaysa paabante. Tama, Brother Billy? Mahirap tumakbo ng paatras na nakamotor ka. Napakasarap magpatakbo ng nakaabante. At masarap maglingkod sa Panginoon na yung ating pag-asa, paningin at pananaw nakatutok sa magandang direksyon ng ating pong Panginoon. Mahirap mag-amabante na nakaatras, mga kapatid. Amen? Yes, tinawag tayo ng Diyos para tumalikod sa dati nating mga ginagawa. Ikaw at ako ay binago na at patuloy pang papaguhin, papagtibayin, palaguin ng ating Panginoon. Yung mga bagay na nagpapalingon sa atin, huwag tayong magpapatangay. Kaya pag nagpatangay tayo, mapapahamak tayo, mga balit. Abante lang, kahit kahirapan, tama yung direksyon na ating ginagawa, tama yung direksyon ng ating pagsamba, tama yung direksyon ng ating pong paglilingkod. Kahit ba kayo lahat ng mukha natin sa langit, ganyan ang itsura. Kung ayaw niyo sa mukha ko, mga kapatid, okay naman yung mukha niyo. Mukha ko naman. Ang mahalaga po, nagdadamayan tayo. Pag may problema, hindi tayo mag-iiwanan. Tulong-tulong tayo sa pag-abante, sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoong Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo.